Rumesbak na ang kampo ng bilyonaryong congressman na si Albi Benitez matapos siyang kasuhan ng kanyang asawa dahil sa umano'y paglabag ng Anti-Violence Against Women and Children Acts. Damay dito ang pangalan ng sikat na social media influencer at aktres na napagalaman din na dito pala galing ang yaman at mga ari-arian na nakapangalan pa umano sa ilang politiko na kanya umanong nakarelasyon. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hanggang ngayon mainit na usapin at trending pa rin sa social media ang marital scandal na kinahaharap ngayon ng billionaire lawmaker na si Albi Benitez. Inireklamo ng asawa ni Albi na si Nicky Lopez Benitez ang mambabatas ng paglabag sa Anti-Law Violence Against Women and Children's Act o VAUSI dahil sa umano'y pangangaliwa. Batay sa lumabas na kopya ng complaint affidavit online na kinumpirma daw ni Nicky ang pangangaliwa ng kanyang asawa nang matanggap niya ang Petition for Declaration of Knowledge of Marriage kung saan inamin ni Albi ang pagkakaroon ng dalawang illegitimate children. Nabanggit din sa reklamo ang aktres na si Ivana Alawi na mistress daw ni Albi. Pero depensa ng mambabatas sa pamamagitan ng kanyang abogado, walang basihan ang mga aligasyon at gusto lamang daw gumanti ni Nicky matapos simula ng annulment proceedings. Kaduda-duda rin daw ang timing at motibo ng reklamo. Hindi rin daw totoo na inabuso ni Albi si Nicky economically at psychologically. Sa katunayan, ayon sa kampo ni Albi, simula raw nang ikasal sila ay nakapangalan na kay Nicky ang mga mansyon nila sa Forbes Park at Dasmariñas Village. Bukod dito, nakatitulo rin daw kay Nicky ang kanilang high values assets gaya ng condo units, luxury vehicles at publicly listed shares. Binigyang diin din ng abogado ni Albi na ang pagpapangalan sa mga individual na inuuugnay sa kaso ay naglilihis lamang sa tunay na usapin at nais lang kumuha ng simpatya mula sa publiko. Matatandaang mula sa isang vlog noong December 2023, kasama ang aktres na si Bea Alonzo, inamin ni Ivana Alawi na nakikipag-date na ito pero hindi niya pinangalanan kung sino ito. Noong early 2024 naman, nag-viral ang isang video. Nakita sina Ivana at Albi sa airport sa Japan, kaya umugong ang isyu sa kanilang dalawa. Ilang beses na ring laman ng balita si Ivana dahil sa kanyang bahay at mga mamahaling bag. Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Ivana na minana niya mula sa kanyang Moroccan father na si Samir Al-Alawi ang maraming properties, kabilang na ang isang bahay sa Bahrain. Namatay ang ama niya noong 2018, pero ang lahat ng iniwan ay ipinangalan sa kanya. Kahit na buhay pa ang kanyang ina at may 3 pa siyang kapatid. Sinabi rin ni Ivana sa kanyang YouTube channel na 1 milyong piso kada araw ang kanyang kinikita, pero hindi raw niya ginagastos ang kanyang kinita bilang influencer, kundi ginagamit sa kanyang pamilya at tulong sa kanyang mga taga-suporta. Ayon sa Celebrity Net Worth noong 2023, si Ivana ay may kabuuang $8 million, so mahigit 400 million pesos. Siya rin ang nagmamay-ari ng skincare brand na Ivana Skin. Napagalaman din na bago pa si Congressman Albi Benitez ay naging karelasyon na umano ni Ivana Alawi si Congressman Dan Fernandez mula noong 2016 hanggang 2019. At bago pa si Ivana Alawi ay nauna na rin umanong nakarelasyon ni Albi Benitez ang aktres na si Yen Santos at ang Viva Max star na si Angelique Kang. Ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister? Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kayo hiwalay, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Labo mo, madam. Diba? Nakabuntis nga, ikaw na mismo nagsabi sa petition na final mo dun sa affidavit mo or whatsoever you call it na nakabuntis yung asawa mo ng 2 babae, meron siyang 2 illegitimate child. Dun pa lang sa puntong alam mo sa sarili mo na matagal na itong may mga kinakasama. So bakit mo kakalgarin yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Anong strategy mo? What's your game plan here? Na mas papanigan ka ng korte kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers, or about 40% of the internet population of the Philippines, na very strategic na siya yung gamitin mo sa kaso mo para manalo ka sa annulment case at papunta sa lahat ng ari-arian? Ganun ba yun? Hindi ko maunawaan eh. Please explain nga.
Kasi para makatulog kami mga marites eh. Diba? Hirap makatulog kapag ganyan iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga. Eto pa. Alam mo maraming naging babae si Mr. Yung legal husband or legal husband. Kasi hindi pa nga annulled eh. Including, sino pa? Yun na, yung in-upload ko si Angelica sa Sian Santos. Diba? Ang dami. All throughout for the last 21 years eh. Mga iba pang mga artista, model, ang tatanda na ngayon, 40 plus years old na ngayon, 35 years old na 45 years old na ngayon eh. Pero hindi mo sinabit sa case, puro iba na. Labo. Ito ba malupit dyan, madam, no? Halos nakuha mo na lahat ng ari-arian ng asawa mo eh. Nakatira ka sa Forbes. Halagang 300 or 400 million pesos, yung Dasma property. At napakaraming condominium, billion na yung naipangalan at nalipat sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Na makita mo naghihirap na sa kalsada at bankrupt yung mister mo? Grabe ka naman, madam. Hindi ka dinadamutan eh. Nirequest mo to, ipangalan to sa akin, nilipat sa'yo. Akin tong Forbes, nilipat sa'yo. Dasma, nilipat sa'yo. O itong mga kondong to, nilipat sa'yo. Pinangalan na sa'yo lahat para lang sa ikakatahimik na yung puso kasi gusto na rin matahimik ng mister mo at makamove forward sa buhay niya. Pero ikaw, gusto mo lahat mapunta sa'yo. Ano ba yung pinaka-goal mo na makita siya naghihirap at namamalimos sa kalsada? Para wala na yung mga lumapit sa kanya mga kababaihan? Ganun ba yon? Higanti ba ito? Paghihiganti? Ano hihigantihin mo? Wala namang ginawa sa'yo yung mali ng tao. 2003 pa lang, hiwalay na kayo. Binigay lahat sa'yo. May kinrabaho ka ba, madam? Pinaghirapan lahat yan ng Mr. Mo bilang isang malaking negosyante. Ultimo yung share sa Digi Plus na 30 million plus shares. Right now, magkano yung halaga nun, madam? 1.6 billion pesos. Nakapangalan pa rin sa'yo. Billionaire ka, peso, multi-billionaire kang madam. Dahil sa asawa mo, jackpot ka. Dahil sa paghihiwalay niyo, dahil sa legal separation niyo, binigay niya sa lahat kasi napakabuti ng asawa mo eh. Kung iba yan, naku! Pero dahil alam mo na mabuti yung asawa mo at hindi ka kayang iganon, at bigay lang siya ng bigay na lahat ng mga nare-request mo kasi gusto niya matahimik yung buhay niya, inaabuso mo. Ngayon, dinamay mo pa si Ivana. Hindi mo. Kaka-babe ka, kaka-babe. Ito, ang gigigil ako. Sorry. Eto pa matindi sa'yo, madam, no? Few months ago, sabi mo, papayag ka sa annulment. Eto, take note ha, after mo na makuha halos lahat ng ari-arian ng asawa mo, around 70 to 80% ng kanyang properties ay naibigay na sa'yo. After everything, meron ka pang hinihingi. Alright? Para pumayag ka kamo sa annulment. Ang gusto mo, after annulment, meron kang 1 million pesos allowance every month, lifetime, hanggang sa matigok ka. Ito pa yung pangalawa mong request. After annulment, okay, lahat ng kikitain ng asawa mo, maging dollar billionaire pa siya dyan, kumita siya ng 10 billion, 20 billion, 30 billion pesos, gusto mo, meron kang share kahit annulled na kayo. At hindi pumayag yung asawa mo, kaya ka ngayon nag-iingay sa social media. Kaya mo sila dinidikdik. Dahil hindi pumayag yung asawa mo, lahat ng galit mo, binabaling mo dito kay Ivana. Bakit? Ano bang meron talaga kay Ivana sa mister mo? Ikaw lang nakakaalam nun. Ano ba? Bakit ba? Bakit sa dami-dami after 21 years ngayon ka lang nagkakaganyan? Kasi hindi mo matanggap na after 21 years, ngayon lang siya nag-file for the first time ng annulment? At sinisisi mo si Ivana? Ganun ba yun? So anong gusto mo mangyari? Maghirap sila sa kangkungan?
ng hiwalay eh. Nakuha mo na nga lahat eh. Ano pa ba? Ano pa? Ano pa? Diba ang goal nga ng mga ganito naghahabol ng asawa is makuha yung mga properties, makuha yung yaman, makuha yung share nila. More than 50% pa nakuha mo. So nakuha mo na ngayon. Nagre-request ka pa ng 1 million allowance per month, lifetime, at share sa lahat na nakikita ng asawa mo habang buhay kahit anag na kayo. Yun ba? Dahil doon kaya ka nag-iingay-ingay ngayon, madam? Grabe ka naman! Hindi mo? Masaya ka ba dyan? Sa ganyang klaseng buhay? Na puro korte, puro paghahabol? Puro pera, puro properties? I'm asking you right now, happy ka ng ganyan? Nakapaghiganti ka na eh, nakuha mo na nga lahat eh. Okay na, may revenge ka na. Nakuha mo na yung mga yaman, yung properties and everything. So ano pa? Happy ka ba ngayon? Sana happy ka, madam. I'm praying for you. Nanahimik yung tao. Dinadamay mo, sinisira mo yung imahe, kinakaladkad mo, palibasa siya yung pinakasikat. Gagamitin mo sa kaso para mabwisit mo yung asawa mo dahil, bakit ba? Meron ba siyang concern doon sa tao? Ganun ba yun? Kaya dinitiktik mo si Ivana? Anyway, sorry no, nalala ko rin sa lakbo ng damdamin. Base sa kodigo ko, hindi ko na pala na-check yung kodigo ko, pero nasabi ko na lahat. Dahil lang naging emotional ako, no? I'll be straightforward sa lahat ng mga kapanood nito. I'm doing this video kasi somehow, acquaintance kami ni Ivana. Nasabi ko somehow tropa, pero hindi eh. Hindi naman kami ganun ka-close eh. Ang ayaw ko lang, naagrabyado yung kakilala or kaibigan or tropa ko kapag alam kong nasa tama sila. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat. Ganito akong tropa, ganito akong kaibigan. Ganito ako maging kakilala. I will use my influence, my media reach, my power para depensahan yung mga tropa ko or mga kaibigan ko na alam kong nasa tama pero naagrabyado. Hindi ko makilala yung lalaki. Sa totoo lang eh. Never, hindi pa kami nagkakakontakt, never.